Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng iyong lingkod. So today is November 12, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may De Jesus Street, sa may San Antonio Project 7, Quezon City po yan. Dadalhin po natin yan sa may Gateway Tower, sa may Gateway Mall, sa may General Aguinaldo Avenue, corner yan ng General Rojas Avenue, Socorro, Cubao, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. ang mga nagdito sa pagkalasa ng bagyong Omar sa Nueva Vizcaya, Southern Province, Kalinga, Benguet, Bugao, Catanduanes, Capiz, Samar, Cebu, at isa pang probinsya na kasalukuyang pang inaalaba. Pinaghahanap na rin ang dalawang napuunat na nawawalan sa Kalinga, ang 36 na mga napuunat sa Sugatan sa Nueva Vizcaya, Benguet, Bugao, Southern Province, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Negros Occidental. Samantalang hiwalay naman na dapat, iniulat din ng NDRC na lumalabas sa November 32 ang bilang ng patay sa Bagyong Tino, kung saan pinakamarami inaasa ng Cebu, sinanda ng Negros Occidental, Negros Oriental at Bukod del Sur, Dinagat Island, Capiz, Southern Leyte, Antique, Iloilo, Guimaras, Bohol at Leyte. Nasa 112 naman ang napuorganawang wala Cebu, Negros Occidental at Negros Oriental, habang 523 ang sugatan sa Cebu, Leyte, Negros Occidental, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtubo ng mga otoridad sa mga pangangailangan ng mga salita ng Bagyong Tino at Juana. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patron, Marilyn Padiernos, TVMM. Maraming salamat, Marilyn Padiernos. At abangan mamaya sa headline ngayon, planong destabilisasyon sa gobyerno hindi totoo ayon sa DILG. Ilang mambabatas suportado ang pagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa ICI. At halos 190 million pesos na jackpot prize sa Super Lotto na palanunan na. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa TVMM at sa YouTube at Facebook. Ako po, Jim Calazo. TVMM, balita ngayon. Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita ang talakayan. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao sa oras na 10:06 in the morning. Ito po ang programa Kabayan. Ako po si Stalin Buenafe, November 12, 2025. 43 days before Christmas. Always reminding everyone na darating din ang Pasko, no? Kahit sa harap ng mga delubyo na talagang naging malaking hamon sa atin, lalo na dyan sa Pamikulan, sa Pagkitayan,
talaga tong Yan ay ano, patuloy tayong babangon tibay. at sana ma-enjoy ang Basta maka kapasukan. ano lang Malapit sila, na, oh. 50 days Walang naman. pakialam po, palingon-lingon po. 2026. Kaya tayo ho ay Ano sabay ba lang ho yan? sa mga balita, pero ang balita ay meron pa rin ito. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti po. At parating na rin po tayo, malapit na tayo. Hindi na talaga ganun kalakas. Sa buong lalawigan ng Aurora dahil sa lawak ng pinsala ng nasaang superbagikuhan dito sa lalawigan na nararamdaman bandang alas 8 ng gabi araw ng linggo yan hanggang bandang mga alas 10, alas 11 ng gabi. Sa kabuuan, sa initial assessment, nasa 190 million dahil yung halaga ng mga infrastruktura na nasira. Sa mga infrastruktura na yan, ilan din sa mga nasira ay may mga police station na nasira. Magdala sa kanilang istasyon nasira. Mayroong mga tourist area, yung mga hotel, resort, along the coastline ng Aurora, yung mga nasira, nagbilang dyan doon sa may sinalong area kung saan naman nag-transform yung superbagikuhan noong po. Sa halaga naman ng agrikultura, tinatayang initially nasa 75 million yung mga halaga ng napinsala na yan na mga agrikultura at bilang nagdyan iba't ibang mga produkto kasama yung palay, coconut at iba pa. Sa ngayon, dito sa Samang Beach, unti-unti namang pilit ibinabalik ng mga resort, hotel owners sa tagay yung mga hotel nila na napinsala, na sira, matapos mga pati ng mga malalaking alon mula pa nung linggo ng hapon. At mabuti naman na balita ay wala na napakulat na nasawi dito sa Aurora. At yung area naman ng Sikat na sinasabi, papunta sa northern part ay may access na din ang pagdiwin doon. Pagkaman sa may Takbo area ay bakit natutupad. Kailangan pumila ng mga sakyan para makalaan. Pero after that, pagdalampas nito, pwede naman na dahil naman ng maayos. Pero kaliwagkanan pa rin, paalala sa mga motorista, kaliwagkanan pa rin yung mga nakabagsak sa mga poste, mga linya ng kuryente, kaya lalo na yung mga probiyahe dali ng gabi, yung mag-iingat sa pagkakitaan minsan mababa yung area, ma-affect natin yung kakapagugulan dahil sa mga nakalaylay mga linya ng mga kuryente, kaya extra ingat yung ating mga nababayang motorista na dadaan doon. Kahapon lang napasok dahil yung area ng Sikat, particular sa Sikat, na kung saan nag-platform, nakausap natin yung mayor po, yung mga residents doon sa barangay Apus, dahil grabe yung sitwasyon, wipe out yung mga tahanan din. Wala silang nabalikan, yung mga damit na nang-iwan, marurumi, nakalapasan ng mga bahay, ibig sabihin na talagang pinasok ng plastic, ng talagang pinasok, ng structure brother yung kanilang tahanan. Yung iba, pati bahay, hindi na kayo, iba wala silang mga bahay, kaya ang panawagan nila, sana mag-donate sa mga construction materials sa kanila, yung yero, yung pang-plywood, yung mga kahoy, para naman sa bahay na tayo ay may magamit nila sa pagsuot sa kanilang mga bahay. Dahil nananawagan yung local government ng Tinggalan sa pakikipag-usap natin sa mayor na sana mapulungan nila sa yung kanilang flood control. Kasi dahil dito sa area nila, meron na silang fuel na inilagay, sila po mag-iwan. Tapos dati, hotel hindi natapos walang budget o wala pang pondo para sa budget. Pero yung nakalagay na simbol, sa nagbigay ng protection sa karamihan sa mga bahay. Kasi kung titignan mo sa dati na nakaralagay, maayos. Walang naging sira kahit po nag-landfall, kahit sa resources na naranasan nila po. Hindi mo nakakalain yung at napakalaking sa simbol, yung nilagay nila sa simbol, napakataas talaga yung para protection sa mga bahay. Kaya hindi ganun sa grabe na sila yung ibang mga bahay. Pero sa part na open area na walang simbol, hindi pa nailagay, wala pang pondo na magnawa doon at wala pang plano na di kayo doon, kaya doon nananawagan kung mag-government sila na sana sa national government at nabalik na sana mga pondo kasi malaking tulong doon dahil kasi sa area nila buod sa dagat, nag-iisip pa, kaya medyo kapag sila ng mga dito sa pagkakapagawaran na mga ulit yung nangyari dahil. Yeah, Robert, kahapon, kasi talagang malaking issue itong pagbigay nitong Baler Aurora, ay yung Baler Kasiguran. Di
kumbaga very scenic yan eh. Yung area na yan, ng almost 1 kilometer. Nakita ko yung video ko kahapon. So ngayon, nakita ko yung background ko. Maganda na yung panahon eh. At sabi nila, malaki ang chance na ma-restore ulit ito. Wala bang sino yun na somehow yung nag-protect doon? Dahil di ba nagdala ng storm surge, Robert? Ang nangyari kasi nasabi nila ang tawag na dyan sa pamotong Ampere Boulevard. Yun nga, ang ganda mo ng lugar na yan. Kwenta sa akin. Ipakulaw kapag malilim ka pa sa toro, nagsusakay ng mga nagpupunta din yan naging cover dahil picture nila na tapos mga restaurant sa unahan, kumakain. Pero lahat yun nawala. Lalo yung mga restaurant kasi yung impact ng mga semento, yung mga ano siya dati, dagat, dalang maniga, pagkatapos elevated na kalsada. Ang elevated na kalsada na yun, Maganda sana yung kahit sa yung Sunday, wala pa yung bagyo, sobrang laki na ng alon at kinakain ng bahagi ng kalsada na yun, wala na sa nagpapalak. Eh na, na-pukay, malalaking alon. Tapos, nag-inspect si Governor ng isang araw, nakausap natin. Kaya ang sabi niya, parang may mali. Sabi niya, parang bakit walang authority or mga bayan Kaya nga eh, yun nga nakaisip ko, bakit gano'n? Parang nakasabit lang siya sa dagat halos. Walang parang protected na October. Yung dahil sabi mo kanina yung Simon. Pero sa mukha naman madaling i-restore, no? Kasi hindi naman siya gano'ng kahabaan. At malaking bagay kasi parang dinagayo lang yan sa turista, Robert. Saka dati, yung lugar na yan, yan ang nagpapagay sa Robert Park ng Aurora. Dahil nakulayan na Baler na siguro. hindi nadadaan, oo, ng Aurora. Yan na nadadaan, kaya naging isolated yung tatlong parts ng Northern Aurora. Yeah. Kalan, Kasula, hindi yan pupunta Kaya dahil malaking bagay. pero dahil dumating, yung tumulong dyan partner dati, number one, yung mga national government, DPWH, tapos yung mga private institutions na padala ng heavy equipment, tapos dumating yung Senior Armed Forces sa Philippines na tutulong, kaya nagtulong-tulong yung mga yun, kaya kahapon ng umaga, eh, ulit-ulit na basta na-clear lang. Pero pagbalik namin sa gabi, labas ng alas 8, natataan sa within ng alas 8, alas 9, pero ipot-tuloy pa rin, lalagyan pa rin nila, pinakamunan pa rin nila para kahit pa paano, makakala ng mga magkakadal. Okay, Robert, panguling tanong na lang, dahil nabanggit mo kanina marami pa rin yung poste na nadaanan mo ng bumagsak. Ang ibig sabihin, wala pa rin kuryente o kailan ang full restoration ng power dyan? Oo, dahil wala pang binabanggit kailan yung full restoration. Sa bahagi ng Baler, may certain area na, may certain barangay na kagaya ng pinababag, may power na nila. Pero sa ibang area, wala pa rin kanina. Kailangan mo ng alitan yung mga nagbagsakang kuryente, yung mga nakalaylay na linya, kawad ng kuryente, kailangan silang ayunin. Bago ito, i-restore sa buong lalagyan. Pero ang sabi naman ng PDRRM, may tuloy yung pagpagpayan sa kanilang LFA company, kaya para makaitaan. So, dahil importante rin ang makipagpuro. So, dahil para makapagpalik sa normal yung mga mga kababayan. Umapasunlay pa na lang, yun na lamang kasi pinagdalan, may problema, hindi pa maparang sa kanilang mga taan. Pero the rest, sinasabi ng PDRRM o sa Aurora ay manig sa normal yung kanilang water supply. Okay, Robert, extra, maraming salamat sa update. Mula Baler, Aurora, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, BFM. Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano mula dyan sa Baler, Aurora. Ito naman para dun sa mga gustong malaman kung ano na ang latest tungkol kay Chief Presidential Legal Counsel, si JPE Juan Ponce Enrile. Ang balita ay nananatili sa ICU. Yan ang report na yatin naman sa atin ni Jom Garner. Jom, ano latest? Magandang umaga dahil nananatiling nasa intensive care unit o ICU na pinangalan ng ospital si David Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa pneumonia. Ayon ito sa kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile na sinabit na sa mabuting pangangalaga ang kanyang ama sa ilalim ng mga doktor at medical staff na patuloy na nagbibigay ng pinakamahusay na gamutan at atensyon sa kanya. Nagpahayag din si Katrina ng taus-pusong pasasalamat sa mga nagpaabot na dasal, pag-aalaga at suporta sa kanyang pamilya sa panahon ito. Kahapon, inanunsyo ni Senator Jinggoy Estrada sa plenaryo na nasa ICU si Enrile at hiniling ng saglit na katahimikan para sa dating kasama sa Senado.
Pinangunahan naman ni Senador Joel Villanueva ang si Alex Salazar para sa paggaling ng dating leader ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Joe Garner, GMM. Maraming salamat, John Garner. At sa ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Radyo Patrol sa Instresa. Nagbabalik ho ang programang Kabayan at ngayon sa puntong ito, di ba nabalitaan nyo kahapon, or the other day yata ay umalis sa bansa ang dating DPWH Secretary Manny Manuel Bonoan. At syempre nagkaroon ng konting mga bali-balita, baka hindi na bumalik, pero ang issue ay sinamahan ng kanyang asawa sa isang medical procedure. Pero alamin natin dahil makakasama natin ngayon ang spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba kundi ang suki na rito sa DZMM Radyo Patrol sa Estresa at DZMM Teleradyo, si Dana Sandoval. Dana, good morning. Programang Kabayan, Dari. Good morning po, Sir Danny. Patensya na walang boses. Nako, talaga naman, no? Ngayon po walang boses, importante. Anyway, Dana, maraming salamat kahit ganyan ang kalagayan mo. Thank you. Yes, of course, opo. Okay, so ang issue ngayon ay nandun lang naman siya sa lookout bulletin, di ba? Si former DPWH Secretary Manny Bonoan. At ang balita ko ay sasama nga sa isang medical procedure ng kanyang asawa. So hindi naman siya kailangan, no? Wala naman hold order. So pwede naman siyang makaalis, tama? Dana? Yes, tama po, Sir Danny. Pag lookout bulletin, to its name, monitoring po ng kanilang travel. And right before, kung encountered po sila sa paliparan, bini-verify with the Department of Justice kung merong specially issued o departure order or warrant of arrest. And in this case po, wala po. Kaya po kinuha lahat ng detalye ng kanyang travel at isinumitid po sa Department of Justice. Pero pwede niyo bang sabihin kung ano yung destination niya? Sa Amerika o ba? Apo, Estados Unidos po, ang kanyang flight ay via Taiwan. Umalis po siya hapon ng hapon. Hapon ng hapon. Ano ito? Sa West Coast o sa East Coast? Siguro hindi ko na lang po muna masabi on air. Baka off air po. Papagitin mo sa. Anyway, pero ang travel niya ay expected ay matapos ng December 17. Just in case, kasi di ba may recommendation ng ICI for the Ombudsman to put him nga dito sa lookout bulletin at saka meron recommended na filing of charges. Kasama siya doon, pero ang issue nga is gross negligence on his part dahil napayagan niyang malustaya ang di umano ang mga pondo ng DPWH under his watch. So kung sakali lang magkaroon na ng aksyon ng Ombudsman at magkaroon ng filing of charges before December 17, ano ho ba ang ibig sabihin nito for the BI? Kung i-filing of charges po at ang korte ay naglabas po halimbawa ng warrant of arrest, then pwede po ang law enforcement i-coordinate po yan with the Interpol para matulungan po ang ating gobyerno to implement po kung mayroong warrant of arrest. Okay, so kailangan meron pa rin hong advice from the Interpol kung just in case meron ng court order for the official filing. Ganun ho ba ang sistema? Court order po ang magsisimula ng lahat, and it would order the law enforcement to implement po whatever it decides to have implemented. Okay, so ibig sabihin, yung Interpol sa Amerika kung saan yung host country kung saan siya ngayon nandoon, yun na ang mag-i-implement. So ibig sabihin, may koordinasyon na yan, hindi lang sa inyo, palagay ko sa DOJ na rin ang magsasagawa niyan. Ano na rin, di ba? NBI ba? Yes, police po, NBI and Department of Justice, may coordination po with the Interpol. And there are victims, po natin mga bukadli na nasa labas po. Maliban ho ba kay DPWH, former DPWH Secretary Bonoan, meron pa ho ba tayo na nandun sa lookout bulletin na nakaalis ng bansa dun sa inyong record? So far po, yung mga lawmakers mukhang nandito naman po lahat. Yung mga private individuals po, meron po umalis ng bansa, pero kapalit na rin po ng Private individuals, when you say mga ano to, mga contractors, yung mga kasama rin? contractors. Ganon? Yes, that's right. Pero nakabalik na ho sila.
nakabalik na po. Okay. So, pero nakalagay din ho sila sa lookout bulletin. Yun lang ho. Walang hold order. Wala. So ngayon po, wala pa po kami natatanggap na any home departure order or warrant of arrest or any sort of order in relation to that po. Apart from parang 4 na po yan na batches ng Immigration Lookout Bulletin which was issued by the Department of Justice. Okay. Doon ba sa kaso ni ni Colonel Garma, ano ho bang update natin doon? Di ba nasa labas din ho siya ng bansa at meron din yatang kaso na rin na ipinalit sa kanya? Yes, from what I know po, outside the country po siya, there is an update po sa kaso niya. I think it's going implemented by the law enforcement. Kung sakali naman po, yun nga po, kagaya nung nabanggit ko kanina, maaari pong manghingi ng tulong ng Interpol. So it's the same case, if ever na kung meron na talaga lalo na may pending case, you would expect na Interpol would act para on behalf na tinulungan tayo may balik. Kasi supposedly ang kanyang title na ngayon parang fugitive in the case of Colonel Garma. Tama ba? Kung meron pong warrant of arrest, yes, and outside the country, tinuturing na po natin yung bugante. And with our relationship with Interpol, tinutulungan po nila tayo kapag may mga sa kung sino, kasi Huwag magbibigay ng information, mga vital information, di ba? Ganon. po, Sir Danny, nakarinig na rin tayo ng mga biktima nito, yung mga Filipinos naman na nagtrabaho sa mga scam hub. Binibiktima din nila yung mga former Filipino na nasa Estados Unidos. So, nagbibigay po ng pera. So, huwag kayo magbibigay ng pera. Mag-love lang, walang bayad. Walang bigay ng pera, ha? Gusto ko, malab lang, wala na yung scam lang. Oh, anyway, Dana, tanong ko na rin, kasi itong Pilipino naman na, di ba, speaking of scam hub naman, ito naman yung sa Cambodia, di ba, na bumalik na sa Pilipinas. Alam ko, marami itong mga napabalik na di ba, dahil nga naging victim sila doon, na medyo, ano pa rin sila, di ba, torture pa, di ba, tama ba, Dana? Yes, Sir Daddy. Actually, mamaya po, may repatriation ng marami, parang mga 300 yun na mga biktima po. Itong mga scam hubs na ito, daan po na naiya, nasalubungin po ng interagency at parehas po ang kwento nila na sila po ay ini-entice para magtrabaho po sa isang call center. Pero ang ending po doon ay scam hub pala. At Mga kota-kota, di ba, Dana? Parang gano'n, may kota, tapos feeling nila iba yung trabaho, tapos yung pala, they will end up ganyan, di ba, na... akala nila ano ang call center ng sila. Pero ano pala, physically, torture sila para lang makapangsa. Okay. So ito ay talagang nakatakas ka lang at nakipag-coordinate yata, no? Lalo na dyan sa Myanmar, nakipag-coordinate sa mga embassy or konsulado natin, di ba? For them to return. Yes, that's right po. Ang mahirap lang daan po, Dani, of course, merong parang unrest, so medyo hindi madali ang paglapit sa authorities sa area na yan. Especially yung namakap na ito ay located sa liblib na lugar. Sa description po nung mga biktima parang nasa gubat sila. Na po sila ng gubat. At kahit saan sila tumakbo, wala silang matatakbuhan. Okay, panghuli na lang, Dana, tanungin ko lang kasi alam ko dahil malapit na Pasko, syempre marami raw kayong hinair na mga additional immigration officers para in preparation for this Christmas rush. At mga ilan ba bilang niya na somehow mais naman yung congestion ng mga incoming at saka outgoing passengers. Marami po ngayon, parang mga 40 yung mga additional immigration officers. Para walang pila, wala masyadong pila, gano'n. Yan po ang target natin. Na of course, yes, maiwasan na magkapila sa season, pero mananatili pong manageable ang mga pila. So pag sinabi mo 40, ano yan, spread out na sa 4 na terminal natin? Yes, doon po sa mga major terminals. Mag-tingin na iya po. Sige. Okay, Dana, maraming salamat sa update at kukuha lang kami ng latest ever na kailangan natin ng inyong tulong. Salamat po, Dana.
Of course, salamat po at magandang umaga. Okay, good morning. Ito lang boses, yan o si Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Ngayon naman ay alamin natin, ito palang Pangasinan ay isa sa mga talagang napinsala ho itong bagyong Juan. Kasi lagi natin naririnig, di ba? Isabela, naririnig natin Aurora, di ba? Yung Kabigulan. Ang Pangasinan ay napakalaking probinsya. So, nasa linya ho ng telepono ang mismong governor ng Pangasinan, si Governor Ramon Monmon Wico III. Ako, good morning ho, si Danny Buenafe sa programa Kabayan. Yes, good morning, Danny. Okay, maraming salamat, Gov. At ang info naman so far zero casualty kayo. Pero ang problema, 441 barangays pala na-apektuhan yan. At halos, ngayon ba, tama ba? Halos mahigit pa 7,000 pamilya or 25,457 individuals ang nasa evacuation centers pa, Gov? Hindi po, let me correct you on that, no? Yeah. Almost 24,000 ang individuals na nadala natin sa mga evacuation centers. Okay. From, minsan, no, 35 days yung initial report. Medyo malaki po kasagpagan. Okay. But out of the 40 LGUs, so more than 7,000 families from the 40 LGUs to the preemptive evacuation at almost 24,000 individuals yung nagpunta po sa evacuation centers. Or na ba nasa evacuation centers pa o nakabalik na? Ito, Maganda na panahon nila. Bumabalik na po sila, maganda na rin panahon. So ang kinukuha na lang po natin ng actual information, siyempre, karamihan ng mga yon ang apektado talaga yung kanilang mga bahay, mga tahanan nila. So, Nadali talaga mga bahay. nadali po, oo. Ito po ang so far, ngayong alas 5 ng umaga na report ko, no, ang totally damage sa houses, no, as of today, 4,220 at ang partial damage ay 1,233. Marami rin, Total of, marami. opo, mga 60,453 and mostly ito po ay nasa mga coastal areas, no, saka yung mga light materials na bahay, yun po yung mga talagang apektado. Malakas po talaga yung hangin. Oo nga. So pag sinabi mo mahigit 4,000, yun talagang grabe ang damage in houses. Matagal lang pagka-rehabilitate yan. So, karamihan dyan mananatili sa mga evacuation centers. Ganun mangyayari ko. I think karamihan naman po ay lumabas na sa kanilang mga Sila na nag-aayos. Oo, mga nag-aayos na rin po sila. Kasi most of this naman ay yung mga light materials po. Okay. Pero for now ba, may mga lugar pa ba tayo, mga barangays natin na flooded pa? May baha pa? Ano na ho, bumaba na po. Kaya lang, binabantayan po namin yung mga major rivers po namin. Dahil, siyempre, galing po sa taas yung mga tubig eh. So ngayon lang bumababa yung tubig at ang usually affected na rivers dito, yung Sinocalan, comes from Aklan sa mga Pequet area po ito. Ang normal level niya ay 6 meters. So ang current level niya ay 5.9 meters na po. Dito naman po sa West River, no, another major river system, 6 meters po. No, ang normal level ay 6.8 na. So ito po yung binabantayan namin, katulad po nung perennial project po namin sa Kalasyaw. Maraming baha po dyan. At dumaan po dyan ng Marusay River. Ang kanya pong normal level ay 2 feet. So ngayon, nasa 8.7 feet na siya. So for Opo. Jacob, bali yung naman, yung mga kalye ninyo, kasi I'm sure kung malakas ang hangin, marami bumagsak na poste, tsaka mga puno, no? Napadaladaanan naman, lalo na yung mga major road network ninyo dyan. As reported today, lahat po ng national, municipal, and provincial roads ay pasable na po. Isang barangay road lang naman, pero I think they're doing clearing na doon. Anytime. Okay. Oo. Kamusta ho ang kuryente? Meron ho ba? May mga affected pa po, no? Wala pang kuryente? May mga lugar po na wala pang kuryente o may mga power interruption.
no? At unti-unti po na-restore na ito, no? Ang Maganda na panahon. with partial restoration ay mga 27 LGUs na po ang na-restore partially yung kanilang kuryente. Yan o, yung kayo sa LGU ninyo, pero naman tayo binibigay na ayuda dun sa mga nasira ang bahay. Yun po ang nirequest namin, kausap ko po ang DSWD. Kasi state marami din naman ngayon eh. Di ba? State marami din nationwide. Opo, nag-adapt na rin po namin as of yesterday yung National na namin. Inadapt din namin locally sa aming probinsya. Ito po, hindi rin po natin, no, nakipag-tayo na sa DSWD and then giving reports lang on how many houses na damage. Kasi ito yung pangailangan talaga ngayon. For Kalbang, I'm sure DSWD nag-preposition na rin ang mga food packs, no? Dahil sabi Meron nyo, po. marami pa rin ho kayong mga nandiyan sa evacuation center. Wala naman ho mang pangamba. Baka gusto nyo na rin manawagan kung ano pa yung mga pangangailangan. Baka nakikinig din na national government ko. Ang pakiusap ko po, kasi we are anticipating, pero sana wala naman na po dumating ng mga bagyo pa dito yung coming next few months before the year ends. Sabi ko mag-preposition na po sila ng mga food packs, hygiene kits, paming bangan, at saka yung mga non-food items. So, yun po yung pinili. Pero ngayon po, ang urgent talaga, nag-uusap naman kami ng regional director, yung maaring assistance sa kanilang magsasaayos sa kanilang mga Construction bahay. material, you know. Mga ganun po. So, pero kahit cash po, kasi pwede naman ninagamit dito sa mga local na hardware po natin. Okay, no. Paano yung sa pananim mo? Malaki din yata ang damage. Malaki sa, malayo din sa report ko kahapon, no? Kasi mas actual na ito. 416 million daw, infra at saka ang agri. Tama ho ba? Ito po, mas lumaki actually based on today's report. Sa agriculture po, 234,767 and 402 pesos, no? Sa livestock naman, ito hindi po masyado, 224,500 lang. Pero po sa infra,